na magbigay ng tulong sa ating mga retailer at parang nagkaroon naman ng effect na yung iba na ayaw magtinda. Makikita natin kung paano magpasabog ng isang bomba ang isang digong. O isang kagaya ng sinabi mo, tanungin nyo ang isang katibinag, number 1. Ba't hindi nyo sabihin si Jonathan Morales, number 2? Diba meron ng ganito na ang nag-utos daw ay ang unang ginang, number 3? Diba? So ang dami-dami niyan nalalabas na mag-iisip ngayon ang lower house or upper house, Marlon, kung itutuloy pa ba natin to, baka bumumirang lang sa atin, tayo ang mapahamak. Back to you yun no? Back to you. Kamusta po kayo mga kababayan? Muli ay nagbabalik ang News That Matters para magatid ng mga nagbabagang balita na nangyayari ngayon. Na dito sa video natin ngayon mga kababayan, bibigyan focus natin itong bali-balitang dadalo, itong si FPRRD sa harap ng Quadcom. Na nakaschedule na ito mga kababayan, kung kaya't kailangan na talaga ni Tatay Digong na humarap sa kamera. Ngunit ang katanungan doon, handa kaya itong mga kongreso sa mga revelasyon na mayroon itong si Tatay Digong? Natandaan natin mga kababayan, master tactician ang ating dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte, na baka wala sa oras banggitin niya ang pangalan nila Miss Cathy Binag, Maharlika at Joe Morales na may mga bala o USB video ng pagsinghot ng bangag na administrasyon. Grabe talaga mga kababayan, kapanabik-nabik ito, na masampal sa katotohanan itong mga young guns nila Tambaliza Bongit. Pero bago yun mga kababayan, ating panoorin muna itong viral video na kumakalat sa Facebook, na kung saan ang mismong kapatid ni Bongit na si Senator Amy, tila'y hindi naniniwala sa mga pinagsasabi nitong presidenteng bangag na si Bongbong Marcos. Atin munang pasadahin to mga kababayan. Siyempre, nag-aalangan din yung mga ibang retailer at hindi natin pwedeng sisihin dahil na hindi sila nakakatiyak nga doon sa ating ibibigay na kapalit. So we are continuing to do that. Last Saturday nagsimula no sila na magbigay ng tulong sa ating mga retailer at parang nagkaroon naman ng effect na yung iba na ayaw magtinda. Anong reaksyon niyan, Senator Amy Marcos? Alam mo na nagsisinungaling ang iyong kapatid, kaya ganyan ang pagmumukha mo. Nako naman po. Well, hindi ka namin masisi kasi kaming mga taong bayan, sambayan ng Pilipino, alam na ang kasinungalingan ng iyong kapatid na bangag. Tinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan lumalabas na dahil nakakasiguro sila na kahit papano meron silang matatanggap para kapalit dun sa kung malulugi sila dahil sa pagbili nila ng mataas na presyo at saka sa pagpabili nila sa ilalim. Napapalunok na lang ng laway itong si Senator Amy mga kababayan. Nasaan ang bigas na sinasabi mo lalo na't may bagyo? Naku naman po. Alim ng price cap kung ginawa natin. Pag may sinabi ako sagot dyan, yung presyo susunod dyan. Lahat yan, sasabihin ko, pag sinabi ko na whatever, mag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tingnan na lang natin kung At yun na nga mga kababayan, face don't lie talaga pagdating kay Senator Amy Marcos na wala siyang magawa mga kababayan kundi pagbigyan ng kanyang bangag na kapatid na magmayabang sa harap ng kamera. Dahil kawawa naman kung mapahiya siya ng kanyang big sister na si Amy Marcos. Pero kung ako ang tatanungin, wag na natin din itong iboto. No to Marcoses na sa susunod na senatorial election. At dahil nga sa bali-balita na nakaschedule na ang hearing para kay FPRRD, mga kababayan, ayan, sumisigaw ang taong bayan at pinagre-resign na itong si BBM. Na ang sigaw wala ng karapatan itong si Bongbong Marcos maging presidente dahil sa pagiging weak nito at puro na lang korupsyon at divert tactics sa mga Duterte ang kanilang ginagawa. Atin namang pasadahin to mga kababayan.
Protect FPRRD talaga ang sigaw ng taong bayan. Protect VP Sara. At yun na nga no mga kababayan, dumako na tayo dito sa video na kung saan idadalo na nga itong si Tatay Digong sa Quadcom. No, na maghanda-handa itong mga Kongreso at Senado sapagkat ito palang si FPRRD may backup no na sina Miss Cathy Binag at iba pa. Excited na ba kayo makita itong mga pinakatago-tagong USB video na mayroon itong si Miss Cathy Binag mga kababayan? Na baka ito na ang tamang panahon para mapahiya no itong mga Quadcom sa harap ng kamera. Atin ang panoorin to mga kababayan. Dadalhin nyo ang isang retired private citizen, former President Rodrigo Roa Duterte. Pauupuin ninyo dyan sa Senado. Gaano ang itatagal ng hearing, Marlon? Para ma-endure yun ng isang matanda na snappy ang utak pero frail na ang pangangatawan. Pero Sige nga. ano ang inaasahan mo na sasabihin ng Pangulong Duterte bukas sa kanila? Lahat katotohanan. Lahat katotohanan. At kung merong mga nagrereklamo, sampahan siya ng isang criminal case. Kagaya na rin naman ng challenge ng isang Pastor Apollo Kibuloy when he showed up in the Senate na lahat na nag-aakusa sa akin, mga mababait o anong miyembro ng aking simbahan, since ang lahat ng inaakusa ninyo sa akin ay isang criminal case, sampahan ninyo ako ng kaso. Kasuhan na lang siya. Kasuhan ninyo ako. Kasuhan Ganon na din ang gagawin niya. Ako, Pam, Mm. excited ako dahil sigurado ako may mga bombastic na expose ang isang Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Ano yung mga bombastic na yun? Ano? Ano malay mo? Kung doon niya patotohanan na kabilang doon sa drug matrix ay nasangkot ang isang, malay lang natin to nagpo-forecast lang tayo rito, kwentuhan barangay lang to, na kasama sa drug matrix ang isang Bongbong Marcos. Ano malay mo, doon din mapag-usapan na pwedeng ipatawag ang isang Cathy Binag at ipatawag uli ang isang Jonathan Morales. Dahil kahit papano, ang isang Jonathan Morales naging bahagi nung panahon ng nung panahon ng war against drugs. Dahil nasa PIDEA ang isang Jonathan Morales. Kaya medyo exciting ito. Bagaman nakakalungkot, dahil ang dapat na pinag-uusapan natin, ang pinagtatalunan at pinagdidiskusyonan ay patungkol sa maling paggamit sa pondo ng flood control, mapupunta na naman tayo sa extrajudicial killings na hindi naman natin masisisi ang isang Rodrigo Roa Duterte na dumalo sa Senate dahil naka-schedule ito at imbitasyon ito ng mataas na kapulungan ng Kongreso. At sabi nga, Sa madaling salita, Sir Marlon, minasama pa itong ginawa ni FPRRD na kampanya laban sa droga. Ngayon ang binibaby, pinagkakatiwalaan nila itong mga nila, kung wala kang tinatago, bakit ka hindi a-attend nga Correct. naman? Ang Correct. nagiging lang naman kasi, ang nagiging kurot lang ba sa mga tao, yung taong nag-perform, naglinis ng bansa, nilinis lahat ng kalat, ginawang ligtas ang kalsada, Marlon, na matanda na ngayon, inilalagay nyo sa ganyang sitwasyon na dati naman itong naging presidente ng bansa. At binabaliktad nila ang naratibo. Yun nga. Binabaliktad nila yung tunay na katotohanan na mayorya ng mamayang Pilipino ang na-appreciate ang war against drugs ng Duterte administration. Sa tingin mo ba gagawin ng Senado yun? Yung pagbabaliktad? Tingin ko sa Senado medyo magkakaroon ng magandang laban ng isa. Diba? Kaya nga niya dyan Duterte. din piniling mag-attend. Yes, Mag-attend ba ito sa Congress? Meron pang Hindi isang natin imbitasyon alam. ng Hindi Congress. natin alam. Pero I think November 4 ang Congress. ang Congress, Oo. no? Tingnan natin. Baka mabaliktad ng gusto lahat ng mga pinagsasabi nila. By sa November Congress. 4, Marlon, nag-resume na ang yan, no? Ang session, no? Ang alam ko, Oo, no? after holiday, Magre-resume alam na ko ng November 4. And, Undas. Undas. after Undas. Oo. And Pam, wag nating kalimutan, dun ilan sa mga miyembro sa WAD committee ay kung hindi man sila mismo,
kamag-anak, asawa ang nasangkot sa drug matrix ng o narco-list ng isang Duterte administration. Alam mo, nagtanong ka kanina kung ano ina-expect ko, di ba? Kasi ang isang PRRD ay master tactician. Alam ng lahat yan. Yes. Babanggitin niya, i-implicate niya lahat Oo. ng dapat matawag sa hearing na to para, ba't ako lang? Tama. Yan, kagaya ng sinabi mo. Tanungin niyo ang isang katibinan. Number 1. Ba't hindi niyo sabihin si Jonathan Morales? Number 2. Diba meron nga ganito na ang nag-utos daw ay ang unang ginang? Number 3. Diba? So, ang dami-dami niyan nalalabas na mag-iisip ngayon ang lower house or upper house, Marlon, kung itutuloy pa ba natin to, baka bumumirang lang sa atin, tayo ang mapahama. Back to you yun no? Back to you. At alala, Tama, Miss Pam, no? Malaking bala yun kung ibabanggit ni FPRRD. Itong sina Miss Cathy Binag, Joe Morales at iba pa, no? Upang malaman ng taong bayan ng mga nasa kamera kung sino talaga ang tunay na Addictus Benedictus. Wala na silang kawalanan mga kababayan kung pati ang mga USB video ni Cathy Binag ipapalabas. Hintay-hintay tayo na update mga kababayan. Plani mo, Marlon, ha, nagre-request ang lower house, which is Congress, Marlon, ng isang joint hearing para isa na lang, di ba? So ano, isa na lang ang babuyan? Hindi pwedeng ganon. Bigyan naman natin ng pagkakataon na maikumpara ang paraan ng pag-handle ng Kongreso versus sa paraan at maprestigiosong pag-handle ng Senado sa mga cases na ganito. Yes, and in fairness sa Senate, particular si Senate President Chis Escudero and Senate Minority Leader Coco Pimentel ang nagpasabi na ibibigay nila ang karampatang respeto para sa dating Pangulo ng Bansa sakaling matuloy ang pagdinig sa darating na Lunes. Kagaya ba ito ng karampatang respeto na ibinigay ninyo sa isang former Executive Secretary Ochoa, Marlon, nung ito ay minsan nang mapatawag sa ganyang Fidelix hearing pala, Marlon, wherein he only went there to take oath and left Wala na. right away. Hindi naman siguro. Siguro magiging magaang, magiging satile yung paraan ng pagtatanong. And wait ganun din lang. kay ganun din yung kay Senadora Risa Ontiveros na alam natin na napaka super anti-Duterte. Oh, In fairness sa Ale, sa tingin ko, maganda na magiging hinandle yung kay ano, ha? maganda Yung kay Pastor Kibuloy, ha? tama. Pero Marlon, yung reaction mo lang na hindi naman siguro, yung kay Ochoa. Hmm. Why would Ochoa get that kind of VVVIP treatment and not Duterte? Kaya ako sinabing hindi naman siguro. Kasi si Ochoa talaga hindi tinanong. Alangan naman kay PRRD, hindi nila tanungin. Kulang na kulang ang 20 katanungan para ibato nila sa dating That is my Pangulo. point exactly. Yep. How do you now qualify what is being respectful of a resource? Kasi may ginawa kayong ganyan kay Ochoa eh. Bakit nyo pa tinatawag yung matanda? Bakit hindi pwedeng representative o legal representative na lang ng matanda? Why would Ochoa get the easiest exit? And why would PRRD go through a lengthy hours, 16 hours, tumatagal nga ang 8 hours, Tama. mga ganyan. Tama ka, Pam. So, Pero why maganda. would Ochoa get that VVVVVVIP treatment? Baka may utos ng babae sa Malacanang. Kasi partner sila, di ba? PI kayo, Oo. dyan kayo nakaka-PI. Anong PI? People's Initiative? No, dyan sila nakaka-PI. Don't, parang dyan kayo nakaka-PI. PI daw kayo. Anyway, ano ba to? Pero Please, maganda to. At ako excited dito kasi makakaano rito, makaka-relate dito yung yung mahamayang Pilipino at makikita natin kung paano magpasabog ng isang bomba ang isang digong. Oy, sa Senate, Isang tatay, huwag digo. kayong mag-o-off ng comment section ninyo. Yari sila. Tama. And pa, may mga nagtatanong, ng comment section. may mga nagtatanong kung pwede raw ba pumunta ron sa labas ng Senate para Go! magpakita ng suporta kay PRRD. Sulong, mga may sug. Go, Punta ba why tayo, not? ma'am? Kung pupunta ka Punta ba to tayo? show support, Pakita natin. bakit? Hindi mo naman ginigiba o pinapababa o pinapabagsak ang gobyerno, ha. Hindi naman gobyerno si Correct. PRRD. We will be there for PRRD and for the quality of governance that he delivered during his presidency na lahat ng tao ngayon ay namimiss.
Ma'am, Diba? alam mo ba yung ano? Di ba nung yung mga survey firm, Miss anong tanong Bunny! nila? Hello, Miss Bunny Ay, Miss Mukunoki! Bunny Mukumoto. Hello! Ito ba yung singer? Hindi. No. Si Miss Bunny, ano yan, ang college friend Ah, okay. and very, Siya very yung good friend ni Attorney Attorney Vic Vic. Rodriguez. Hello, ma'am. Ohio. Oo, siya ang very generous na nag-host din sa amin ng dinner when we were in Japan. Ano po? Meron kasi singer na yung kumanta nun, yung Makabayan song. Naku, Miss Bunny, singer ka ba? Hello po, hello po, hello po. Miss Bunny, sample naman ng pagkanta dyan. Bakit walang nag-hi sa akin? O, Ay, hello, KS, OFW. ikaw pa ba? KS Spiritu si OFW. KSP. Hindi, Except si KSH. Ako lang sa hi. Nag-aaway na yung Except dalawang Alma, moderator nag-aaway na natin eh. No? Nagkakatampuan. Hindi, maraming Oo. salamat kay OFW Hero at Oo, kay Miss Alma. Thank you. Kasi bigla na lang natin silang ginawang ako ha, bigla ko na lang ginawang moderator kasi ibig sabihin, nandyan na ho yung tiwala. Si Miss Alma, matagal kong nakasama to sa Hong Kong, yung whole day ng stay namin doon Talaga? last time, siya yung talagang nakaantabay, naka-assist, na hindi mo naman kailangan pero nandyan naka-assist sa'yo. Maraming salamat. Na-appreciate namin kayo. Ginagawa namin laging biro pero sobra namin kayo na-appreciate. Pag nabibiro na ho namin ngayon, ibig sabihin, loves namin kayo. Marlon, ito pa ang na-appreciate kong todo. Oh, Finally, ang kapatid natin si PH Update. Montek ako ron, ha? Nag-face reveal. Nag-face reveal. Pakita yung picture. Pakita nyo. Si PH Update, follow nyo. Akala ko naman Face reveal, napaka-special namin PH reveal na kami lang ang dapat makaalam kung gaano ka kagwapito. Bakit kinailangan mo i-share sa Sabi ng world? mga kaibigan kong Chinese, Nasaan nga ba? Pokya. Nasaan nga ba? PH Update. Ito muna. Totoo yan dyan. Alam ko yan. PH Update. Guys, puntahan niyo po ang page ni PH Update. Nag-face reveal na po yung mama. Nag-face reveal na po siya. Ayan, no? Ayan, no? Ito ho ha, kinailangan ko lang screenshot PH para naman ma-save ko siguro as may phone screensaver. Marilyn, Apakagwapo. hello po. Guys, puntahan niyo PH Marilyn Update Orig pala. Vlog. So, we hate to share you to the world, PH Update. And since Pero- mag-uundas naman, Oo. Pag-uundas naman, gawin na lang natin panakot sa ating mga game. okay, yan, no? Ito Ayan, si no? PH. Takos ng ilong. Pogi, di ba? Parang- Ayan mo, si parang PH bagyo. Update. Sa papasok yung Bagyong Leon, meron namang Leonardo Oo. da Vinci. Leonardo DiCaprio. Pogi.